Yan. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, shoutout muna sa inyo saan man kayong panig ng ating bansa naroroon, Mapa, Luzon, Visayas, Mindanao. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras nito, sana samahan nyo ako sa maikli sandali nitong ating programa. May kaugnayan pa rin ito sa mga nakaraan na vlogger. Viral siya ngayon mga idol kasi itong vlogger na to hindi kaila sa ating mga viewer at sa ating mga na nakapanood ng kanyang mga tirada. Talaga namang nakakatakot yung kanyang mga binitawang salita. Itong si Epipanyo Labrador, mga idol, kasalukuyan ngayong nahaharap ito sa kaso dahil nag-file na yata di umano ng reklamo o demanda yung kinaukulan ng mga Iglesia ni Cristo dahil sa kanyang ginawang pagmumura. Minura niya ng minura ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia na si kapatid na Eduardo V. Manalo. At sa kanyang mga pananalita, mga idol, kung inyong napanood yung kanyang video, kayo mismo ay magugulat sa kanyang mga sinabi. Marami siyang binitawang salita na hindi maganda. Kaya ang mga ibang kapatiran sa Iglesia ay naghihimutok. Pero siyempre ang Iglesia ni Cristo sumusunod sa tagapamahala na ang advice nga ng tagapamahala, huwag na lang pansinin. At siyempre bahala na ang batas sa kanya. May batas na dapat umusig sa ganung mga sistema ng klase ng tao. Sabi mong pagmumurahin niya yung tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, at hindi lang yun, pati lahat ng kapatid sa Iglesia ay minura niya. Kaya mga idol, yung mga ganung klase, advice ko lang din doon sa vlogger na yon, si Epipanyo Labrador. Sana bro, kung napapanood mo ang video ito, next time hinay-hinay ka sa mga binibitawan mong salita dahil kasi sa bandang huli, ikaw rin naman ang mapapahamak sa mga sinasabi mo. At kung susuriin natin, bro, yung sistema mo, ikaw yung nakalagay sa Biblia na nasa landas ng tila matuwid. Datapwat ang dulo niyaon, kapahamakan. Bakit? Yung mga tinitirada mo sa yung mga pagbablog, sa akala mo, tama at nasa matuwid ka. Di ba? Tama? Kaya natutupad sa iyo yung nasa landas ka ng tila matuwid. Datapwat ang dulo niyaon, kapahamakan. So, yan. Ngayon, nahaharap ka sa problema dahil sa ginawa mo. Pero sana, tama din yung isang kapatid na nagbablog na hanggat hindi pa huli yung lahat, pwede kang mag-public apologize sa ginawa mong pagmumura, hindi lamang sa kapatid na Eduardo Manalo, kundi maging sa kabuuan ng Iglesia. Yan. At kung talagang sincere ang iyong paghingi ng tawad at ikaw ay baka nabigla lang sa iyong mga sinabi, pwede ka namang magsadya sa tanggapan ng Iglesia para doon ka mismo humingi ng paumanhin o ng iyong paghingi ng tawad sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia. Huwag kang mag-alala bro. Sir, good morning. Ito ito nga, duty ka ba mamaya? Wala problema, meron tayong hinarap na hearing kanina, kaya lang wala ka eh. Nire-reset na lang ni Buddy Lorma. Ganun ba? Sige, kahit sa umaga ka, okay na yun. Paano, bay na, Buddy? Wala po. Ha? Kasi papasok.
O sige, ganun na lang, buddy. Okay. Sige sir, bye! Ingat Session na po. mga idol ha, medyo naunto ng ating pagbablog. Gawa nung kasi yung co-partner ko sa Lupon, si partner Ariete, nag-video call, nagkausap nga kami, kaya medyo naantala yung ating pag-uusap. Ngayon tuloy natin to. Alam mo idol, itong si Epipanyo Labrador na nagmumumura sa tagapamahalang pangkalahatan, hindi lamang siya, meron pang isa, babae ito. Vlogger na babae rin, si Marie, Aling Marie. Aling Marie, ang advice ko lang sa iyo, sana dahan-dahan at hinay-hinay sa mga binibitawan mong salita tungkol sa iglesia. Kasi kayo nga ni Ginoong Labrador ang nakahanay doon sa nakalagay sa Biblia na nasa landas kayo na tila matuwid. Dahil yung mga tirada nyo, kung pag-iisipan at pag-aaralan ng ibang mga viewer na makakapanood sa inyo, aakalain talaga na nasa matuwid kayo. Pero sabi nga sa Biblia, ang dulo niyaon, kapahamakan. Ngayon, ang tanggapan ng Iglesia ni Cristo ay kumikilos na tungkol sa mga ganyang usapin, sana naman, ihanda nyo na ang inyong sarili sa inyong haharaping problema. Kasi nga, sabi ko nga, dapat pinag-iisipan nyo bawat salitang bumibitawan nyo sa inyong mga bibig. Pare-pareho naman tayo mga vlogger, mga idol, pero ingat lang sa mga pagbibitaw ng salita, lalo't makakapanakit ka ng kapwa. Dahil di ba sabi nga, social media, gamitin natin sa mabuti at tamang paraan. Huwag doon sa makakapanira ng kapwa at makakapinsala. Nalalabag nyo na, idol, yung tinatawag na community standard. Mabuti na lang hindi kayo inaano ng YouTube, hindi kayo binaban. Kasi tutusin bawal nga yan. Kung meron kayong mga personal na galit sa anumang uri ng relihiyon, wag lang sa Iglesia ni Cristo, kausapin nyo ng personal yung mga namamahala sa kanila na ganito, ganon, hindi namin gusto yung ginagawa nyo. At yan, para naman malaman ng mga kinaukulan yung gusto nyo mangyari. Hindi yung padadaanin nyo sa social media, magkatatak-atak kayo dyan na maraming makakapanood. Buong mundo, hindi lang Pilipinas. Kapag pinasok mo sa social media ang iyong pagbablog, hindi lang iisa, dalawa, o 1,000 tao ang makakapanood yan. Buong mundo. Lalo sa YouTube, iikot yan. Buong mundo, makakapanood ng ginawa mo. Although Tagalog ang salita mo, pagdating sa ibang bansa, natatranslate yan kung anong wika nila. Kaya naintindihan din nila yung mga binibitawan yung salita. At yun doon sa nagmura sa kapatid na Eduardo Manalo, si Ginoong Epipanyo Labrador, nakahanda na ang reklamo siguro para sa'yo na dapat mong harapin. Kaya konting ingat lang bro. Alam ko na nabibigla ka lang din sa mga sinasabi mo. Kaya nga natutupad sa'yo yung nakalagay sa Biblia na nasa landas ka ng tila matuwid. Di ba? Ganun lang. Hindi naman masama mag-vlog ka, ano ka ng, dahil tayo, meron tayong tinatawag na freedom of speech. Pero, may hangganan. At may batas din tayo para dyan. Malaya tayo makakapagbitaw ng mga salita natin tungkol sa gusto nating bitawang salita. Pero, pag makakalabag na sa batas, pwede ka nang managot. Di ba? Tama? Kaya yun, yung idol nating vlogger na yun, marahil, nabigla na siya. At kung ako ang susuri sa kanya, imbis magalit ako, naawa ako sa kanya. Kasi, hindi birong kaso ang haharapin niya. Pagmumurahin mo ba naman yung may tungkulin sa iglesia, tagapamahalang pangkalahatan pa. Nire-respeto ng buong iglesia yan, hindi lang dito sa Pilipinas. Maging sa iba yung dagat na may iglesia, nire-respeto ang tagapamahalang pangkalahatan. Pagkatapos mumurahin mo lang, sinabihan mo pang iuuntog mo yung ulo, para ka naguntog ng bata. Di ba? Tama? Totoo niyan, yung mga kapatid, naghihimutok sa'yo, pero sumusunod ang iglesia sa kanilang tagapamahala na maging mahinahon at ipaubayan na lang sa batas kung ano ang nararapat. Nagalit siya doon, idol, nung magtalumpati si Marcoleta. Sabi niya, kala ko ba ang peace rally ng Iglesia ni Cristo walang halong politiko? Bakit sabi niya si Marcoleta, pinagsalita niyo? Although nasa politika si Marcoleta dahil siya nga ay nasa kongreso, pero wala siyang binitawan doong salita tungkol sa pamumulitika. Tinalakay niya yung tungkol sa impeachment at pinaliwanag niya.
At the same time, kaya sa pinagsalita, kaanib siya sa iglesia ni Kristo. At wala siyang binitawang salita tungkol sa pamumulitika. Ang binitawan niya salita tungkol doon sa impeachment, which is tama naman yung kanyang mga sinabi. Oo, doon siya nagkandalaiti. Kaya idinamay niya ang buong iglesia. Di ba? Yun mga idol, ganun ang pangyayari. Kaya nagalit siya at nagbitaw siya ng kung ano-anong mga salita tungkol sa iglesia. Dahil doon kay kapatid na Marcoleta. Oo. Sana nagalit siya kung ang binitawang talumpati ng kapatid na si Marcoleta ay tungkol sa politika. Na politika sana. Wala nga binanggit doon eh. Ang tinukoy lang doon yung tungkol sa impeachment. Which is, nasa batas. Hindi naman tumatanggi ang Iglesia ni Cristo tungkol sa impeachment. Normal yon, tama lang yon, napapanagutin. Pero nga, ang inaano doon, wala sa tamang panahon. Oo, hindi pa dapat i-ano yung mga ganun dahil nga mas nahaharap tayo at napipinto sa katakot-takot na problema. Tulad ngayon, sabi nga, may mga prediction ngayon 2025, magaganap yung sinasabi nilang the big one. At isa na nga yata ang tatamaan yan yung ating bansa. Na yun ang dapat natin pinaghahandaan. O, bukod pa dyan, itong mga napipintong digmaan, di ba? Alam niyo na ba na ang South China Sea, talagang mainit na ang labanan dyan? May posibilidad na madamay tayo dyan pag talagang yan sumiklab. O, tapos yan, yung mga kahirapan, mga kalamidad, na kung ano-ano. Yun ang dapat nga namang harapin ng ating mga nanunungkulan, hindi yung impeachment. May panahon para dyan. O, diba? Unahin muna natin yung para sa bayan. Hindi yan sa ganyan lang, ilang tao lang makikinabang dyan. Sabihin na natin, na-impeach si Sara. O, anong magiging pakinabang natin doon? O, diba? Wala naman din. O, nagsayang lang nga naman ng panahon para dyan. Dahil hindi biro yung impeachment, matagal na usapin yan. O, diba? Meron mga dapat nga namang unahin na yun ang dapat. Doon, ang kinatigan ng rally ng Iglesia ni Cristo tungkol sa pagkakaisa. O, diba? Nabanggit na nga na binasa ng kapatid na tungkol sa Biblia na ang pagkakabahabagi, pagkakampi-kampi ay hindi sa Diyos. Kanino yan? Sa laman at sa dyablo. Yun ang iniiwasan na magkaroon tayo ng bahabahagi dito sa ating bansa. Pero nakakalungkot lang isipin yung idinaos na rally, mga idol, ng Iglesia ni Cristo. Kabaliktaran ngayon ang nangyayari. Sa alip na maging payapa ang lahat, magkaisa, lalong nagkabahabahagi. Dahil nga, dahil sa impeachment na yan. At lumutang na ang karamihan na hindi nila namamalayan na nasa landas sila ng tila matuwid. Kasama sila ni Epipanyo Labrador na nasa landas ng matuwid. Sinusulong nila ang impeachment, patuloy yung pagkakabahabahagi. Yan sabi ng Biblia, sa laman at sa dyablo. Pero wala tayong magagawa kung yan talaga ang gusto nila. Basta tayo na nakipagkaisa sa peace rally, tuloy lang natin yon. Ang nakakalungkot lang yung binasa sa Biblia na payo ng ating Panginoong Diyos kung paano malulutas ang problema ng ating bansa, mukhang sa ginagawa nila ngayon, hindi na matutuloy yon. Oo, sa halip na masolusyonan nga, matupad yung sinabi sa Biblia, anong nangyari? Lalo nagkabahabahagi dahil dyan sa impeachment. Di ba, tinapatan na nila yung mga rally-rally nila. Tinapatan nila yung rally ng iglesia, di ba? So ano lang ibig sabihin? Patuloy sila doon sa pagkakabahabahagi. O, di ba? Yung payong saway ng ating Panginoon na binasa sa Biblia, parang binaliwala nila. O, pero yun sana ang dapat matupad. Pero hindi natin alam kung anong mangyayari dahil kasi nagawa na ng Iglesia ni Cristo yung bahagi nila. Dapat naman gawin naman ng iba yung kanilang bahagi sa ating bayan o sa ating bansa. Lalo na yung ating mga nanunungkulan. Yan mga idol Salamat ng marami sa may sandali ng ating kwentuhan ito. Sinamahan niyo ako. Meron pang isa si Aling Marie. Aling Marie, dahan-dahan ka sa mga pagsasalita mo tungkol sa iglesia. At ihanda mo rin yung mga ebidensya mo ng mga pinagsasasabi mo na meron kang hinahawakang ebidensya. Ihanda mo rin yan dahil kapag sinampahan ka na ng kaso tungkol sa mga pinagsasabi mo, binibintang mo sa iglesia, ay meron ka rin pangahawakan. Yan mga idol.
nakakaawa lang mga idol, yung mga kapwa natin vlogger na ganito ang attitude. O hindi nagagamit sa tamang paraan ang social media. O kasi may mga vlogger tayo talaga dyan na ang hangad lang sumikat, makilala, pero hindi nila alam na nakakasagasa na sila ng damdamin ng iba. Di ba tama? Mag-vlog tayo mga idol, yung sabi nga, ginagamit ang social media, gamitin natin sa tamang paraan na makapagbigay tayo ng magandang impormasyon. Hindi yung ang impormasyon na ilalatag mo pagkakabahabahagi, pagmumulan pagkakabahabahagi ng magkabilang panig na parang pinag-iinit mo magkabila. Hindi ganon. Di ba tama? Ang dapat nating ibahagi sa atin bilang vlogger, yung may mapupulot silang magandang impormasyon na mapapakinabangan nila. Di ba tama? O yan, kasi nga, hindi tayo magtataka, natutupad nga sa kanila yung babanggitin ko ulit, nasa landas sila ng tila matuwid. Di ba tama? At yung kanilang napapapaniwala, kasama nila yon sa landas na tila matuwid. Pero ano sabi? Ang dulo niyaon, kapahamakan. Yung mga mahihila nila sa ganung sistema, kung ikagawa ng Diyos ang kapahamakan, madadama yun. Pero tayo na mga sumusunod sa tama, sumusunod sa, umaayon tayo doon sa tamang tuntunin, hindi tayo madadama, igawad man ng Diyos ang kanyang sumpa. Totoo na ang mga iglesia ni Cristo, mga idol, ano man ang mangyari sa ating mundo, hindi lang sa ating bansa. Nakahanda ang mga iglesia ni Cristo dahil hubog sila sa aral tungkol sa mangyayari sa ating mundo. Yan mga idol, maraming hindi nakakaalam kung anong magaganap. Kagaya niya, maraming nag-uula, may mga prediction ngayon 2025, may masamang mangyayari. Abangan na lang natin yun kung magkakatotoo yun. Pero, higit sa lahat, doon pa rin tayo manalig sa taas, sa Diyos. Di ba? Tama? Dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na mangyayari. Walang sino man sa atin ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kaya advice natin doon sa mga kapwa natin vlogger, mga idol, gamitin natin ang social media sa tama, sa maganda at mabuting paraan. Yung makapagbibigay tayo ng magandang mensahe. Di ba? Huwag yung pagmumulan ng pagkakabahabahagi. Kasi yun, sinabi na nga sa Biblia, ang pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi, hindi yan sa Diyos. Sa diablo yan. Di ba? Tama? Ngayon ito, inyong lingkod, si Boyet, pasamantalang nagpapaalam, salamat ng marami, at kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang dyan sa comment section, at kung meron kayong mga gustong i-comment, ilagay nyo lang din dyan. Doon naman sa mga kapatiran sa iglesia na naghihimutok sa pangyayari, sa ginawa nito si Ginoong Epipanyo Labrador, at saka ito si Ginang Marie, si Aling Marie, hinahinay lang kayo. Paubayan na natin sa taas ang lahat. Basta tayo, susunod tayo sa tuntunin. Okay na, ito pong muli inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV, ay pagsamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!